So ayan guys, good morning. So welcome back sa YouTube channel natin. Ayan, good morning, good morning. So ayan na nga guys, sa episode na to guys, isi-share ko sa inyo yung panganganak ng aking alagang Pomeranian na si Sophie. So ayan guys, nakikita nyo. Ayan siya. Ayan. Paikot-ikot na siya guys. Kalkal lang kalkal. Yun nga, umiiri na. Ayan. So nagising kami dito guys, dahil nag-iingay sa kanina. So pero alam namin na ano na talaga, na mga anak siya. Kasi alam ko due date niya ngayong ano na to. So sa bilang ko guys, 63 days siya ngayon dun sa pangalawang stud niya. Kasi 3 beses ko siya inano yan, 3 beses siya namin pinasampahan. So sa pangalawang bilang, dun siya ayan, dun sa pangalawang bilang, sa pangalawang stud niya, dun siya nagkaroon na ng ano, ayan, na manganak na siya. So ayan siya guys, iri ng iri. Ayan, so abangan natin to guys. Ayan, so naghanda pala na ako ng ano, naghanda na ako ng mga gamit niya. Katulad nito guys, so pakita ko sa inyo yung gamit niya na para dun sa panganganak niya. Ayan, ganda na ako guys ng pang-ipit dito sa pusod niya ito. Tawag dito ano, forceps. Ayan, tapos meron tayong gunting. Ayan, gunting, ito yung pamputol natin dun sa pusod niya. Ayan, tapos siyempre may sinulid tayo. Ayan yung sinulid guys. Ayan, yun yung pantali natin dun sa pusod niya. So ano yun to, tingnan nyo kung paano magpaanak ng Pomeranian, paano magpaanak ng aso na gamit yung mga ganitong ano, itong mga gamit na to. Ayan. So ito guys, alcohol. Kailangan may alcohol talaga tayo. Tapos ito namang tissue. Ito yung gamitin natin pampunas dun sa mga papi niya. Ayan. So kung wala kami yung tissue, pwede naman kayong magamit ng mga lumang damit, sando, brief, or short na malalambot lang. Ayan, katulad nito guys. So siyempre guys, nag-ano na rin tayo. Naganda na rin tayo ng lagayan ng papi natin. Ayan, so ayan guys, lumabas na. Ayan, lumabas na pala. Ayan. Ayan ang mga itong ano. Ayan, lumabas na guys. Ayan o. Dali. Itong ano. Ayan. Lumabas na guys. Itong gagawin nyo guys kung paano ano natin. Kasi pag lumabas to, meron pa talaga siyang balot. Ayan. So kailangan tulungan talaga. Tulad na mo. Ayan. So lipat. So dito natin yung gagawin to. Ayan. Ito guys, tingnan nyo, buo pa yung pusod niya. So kailangan may gunting talaga kayong nakahanda lagi. Tapos bago nyo pala putulin to, itong pusod, talian nyo muna. Di kaya ipitan nyo muna ng forceps. Katulad nito. Ayan. So hindi na tayo nakapag guantes. Pero malinis naman yung kamay natin. Ayan. Dito muna natin anuin. Ayan. Ipitin nyo muna ng forceps bago nyo talian yung sinulid.
Saka natin, kapag natalian nyo na ng sinulid, ha? Tsaka nyo putulin yung pusod. Ayan. Ayan. Para maiwasan natin yung pagdurugo. Ayan. Tapos ito, pwede nyo itapon. Pwede nyo rin ibigay sa inahin. So ito guys, binibigay ko sa inahin para alam niyang ano siya talaga sa... Ayan. Pero hindi ko alam kung kakainin niya yan. Ayan. Pero ayan guys, kinakain niya. Tingnan nyo. Kinakain ni Sophie. So ito guys yung forceps. Pwede na natin tanggalin to kasi may tali na yung pusod niya. So ayan, lumabas na pala yung ano, ito gamitin na natin to ngayon ng ano, itong tissue. So ayan. Guys, okay. Yung unang lumabas na papi ni Sophie ay ano, lalaki. So nakita natin guys, ano, meron siyang ano, meron nakalawit. Iyak na. Oh. Ayan. Alcohol. Tapos pusod niya guys, pwede nating lagyan ng ano yan, ng alcohol. Ayan, sprayan natin to. Tapos cut. Ayan guys, diba kanina sinabi ko sa inyo na naghanda na ako ng mga gamit niya. So ito yung planggana guys. Ayan. Ito marami ng ano to, naitulong sa amin itong planggana na to. Kasi pagka nanganganak sila, dito ko talaga sila linalagay. Dun sa unang ano nila, siguro mga hanggang 2 linggo dito sila. Ayan, dito nagpapadidi si Sophie, si Bulak, tsaka si yung aking shih tzu na si Chloe. So ayan guys, so ito guys ang hinanda natin. Naglagay tayo ng ano dito, ito shirt ko ito. Ayan, lumang shirt. So pwede kayong magamit na kahit anong ano, kahit anong lumang damit, shirt, brief, or basta mga luma na malalambot lang. Ayan. Kasi hindi pwedeng wala silang sapin. Tulad nito, ito plastic ito. So pag umihi sila, ano yan dyan, kakalat lang yan dyan, nahihigaan nila. Ayan, kailangan mayroon talagang sapin para masisip-sip nung ano, ng sapin ninyo yung mga ihi nila. So ito guys, huwag nyo kalimutan na mag-ilaw talaga, lalo na ngayon sa panahon ngayon, medyo malamig. Ayun, so nag-ilaw tayo guys. Ayan, ito ang ilaw namin guys, ano to, pwedeng itaas, pwedeng ano, flexible siya. Ayan, pwedeng ibaba. Tapos yung ilaw ko naman na nilagay, 25 watts. Para hindi siya masyadong mainit talaga. So ngayon pagka katulad niyan, kakalabas lang ng anak ni Sophie, pwede nyo ano, pwede nyo tansahin yung init nito. So pwede nyo iyuko. Ayan, pwede nyo iyuko. Pwede nyo rin iangat. Medyo ano nyo lang ng kamay nyo kung mainit ba yan o ano. Hindi. Ayan. So ayan guys.
ibaba lang muna natin yan para maramdaman ng papi na yung ano, yung init at hindi siya lamigin. Ayan. Ayan guys, lalaki pala guys yung anak ni ano, ni Sophie. So ito hindi ko pa alam kung anong kulay ito kasi medyo basa pa yung ano niya, balahibo niya. Ayan. Pero parang orange sable ang lumabas ang kulay niya ngayon. Ayan. Katulad niya guys, ayan ang likot. So kanina guys, ang inunan nito nakakabit pa sa ano niya, sa pusod niya. So pinutol natin yon at binigay natin dito kay Sophie. Ayan si Sophie guys, oh. Ayan, ginangata niya yung ano, yung iba kasi niyan guys talagang nilulunok, lalo na yung mga malalaking aso, nilulunok yan. Kaya yung ibang aso akala nila inunan yun, yung tuta nila. Minsan kinakain nila yung tuta nila. Kaya kailangan pagka nanganak yung mga alaga yung aso, may bantay talaga. Kailangan may bantay para makita nyo. Ayan. Tulad nito guys, hindi na naman ano, kukunin natin yan para sabi. Ayan. Ito guys si Sophie, hindi pwedeng ano to kasi masyado siyang protected dun sa mga papi niya. So si Mrs. marunong naman magpaanak yon, kaya lang hindi niya kaya to si Sophie. Si Sophie kasi nang ano to, naninindak. Kumbaga ano, sisindakin ka muna bago mo mahawakan yung tuta niya. Masyado siyang maano sa mga papi niya. Ayan o, kinukuha ko yung inunan, medyo galit siya. Diba? O yun, akala niya tuta niya yan eh. Sophie, ayan. So yung hindi naman inubos guys, yung kalahati lang nilunok niya. So ayan na lang natin to. Ayan, Sophie guys. So ayun guys, meron na namang lumabas. So ito. Ayan, gumagalaw na. So ang bilis lang mabilis lang talaga si Sophie mga anak. Ayan. Ay. Ayun. Ito guys. Ayan. Ayan. Kakulay ulit nung una. Ayan. So ngayon guys, naputol yung ano niya, naputol yung inunan ng papi. So naiwan pa doon. So ayan na guys, tinanggal na ni Sophie pala. Ayan, pakita mo di. Ayan. So siya na yung naghugot dun sa puwerta niya. Ayan. Oo. Nagamit natin ng forceps to. Ayan. Palian natin ng sinulid. Oh. Yan nyo guys yung posisyon ng ano. Ito yung unang lumabas. Ayan. So tingnan natin ngayon guys kung ano yung gender nung itong pangalawang anak. Kasi yung una, lalaki. So ngayon kaya guys, ito ano kaya to? Ayan. Oh. Oh, lalaki ulit guys. Ano, tingnan nyo. Ayan. Puro lalaki ngayon ang anak ni Sophie. Ayan, nakadalawa na. Tuloy ulit natin itong mga sobra. Ayun. Oh. Ganun muna kayo. Ayan. Ito.
So sa ngayon guys, dalawa yung anak niya. Pero kinapa ko yung tiyan ni Sophie para meron pang isa. Kasi may bumibilog pa dulog. Oh, diba? Oh. So ito guys medyo maitim. Ayan. Ito naman medyo light. Oh. Ayan. So ngayon guys silipin natin si Bulak, yung anak ni Sophie na buntis din kasi sabay silang pina-stud, magkaibang lalaki lang. Ayan, silipin natin kasi nasa labas si Bulak ngayon. Pinakawalan ko kasi pwede rin siyang manganak. So ayan guys, so si Bulak kaya tingnan natin kung anong ginagawa niya. So ayan guys si Bulak. Diyan ka lang kasi nagagalit yung nanay mo dun. Ayan. Malaki rin ang tiyan nito guys. Pwede rin siyang manganak ngayong araw or bukas. Kasi isang araw lang ang ano nito. Ang pagitan nilang dalawa ng nanay niya na pina-stud. Ayan. So ito 3 beses din natin pinasampahan. Ayan si Bulak. Tapos si Sophie naman 3 beses din. So ito kagabi hindi na rin masyadong kumain. Tsaka nag-iingay na rin. Akala ko nga kagabi mga anak na to. Ayan. Si Sophie naman ang sign niya kagabi na mga anak. Binigyan ko siya ng pagkain. Yung pagkain niya masarap pa guys. May ano pa yun, may sabaw. Nagtinula kasi kami kagabi. So kumain siya konti lang. Halos sabaw lang yung kinain niya. Hindi niya inubos yung pagkain niya. Ayan, diyan ka muna kasi nagagalit si nanay mo. Ayan. So ayan guys. Yun nga, pinapakawala natin si Sophie ay si Bulak dun sa labas para makalakad-lakad din. Kasi kailangan nila yan, lalo na malapit na silang mga anak. Ayan. So ito naman guys yung mga alaga ko. Hindi naman nila ako pinahirapan na pag nanganganak sila kasi katulad nitong si Sophie. So, araw-araw kasi umaalis kami, pupunta kami sa trabaho. So walang tao dito, walang nagbabantay sa kanila. So ayan, awa ng Diyos, nandito kami bago siya nanganak. Ayan. Kaninang madaling araw nag-iingay na siya, nananawag na kaya nagising kami. So ayan, nanganak pala siya guys alas 6 ng umaga. So ngayon guys alas 7 na. So isang oras na nakalipas, dalawa na agad yung nilabas niya. Ayan. Naghahanap talaga sila ng sulok na Ayan. Oh, diyan muna kayo. So guys, gusto na magpadede. Ayan. Pero mamaya-maya ko na ipadede yung mga papi niya. Kasi hindi pa siya tapos mga anak. Alam ko meron pa eh. Ayan. So ayan guys, dinagay na natin dito si Sophie sa mga anak niya. Ayan. Ayan guys, so dinidilaan niya. Dinidilaan niya. Ayan, naghahanap na ng dede yung yung kanyang anak. Ayan. Napakagaling po nitong mag-alaga si Sophie. Masyado siyang protective dun sa mga papi niya. Ayan, dila. Ayan. Lagi nila dinidilaan guys yung pusod nung anak nila. Ayan o. Hindi ko alam kung bakit.
Pero yan lang laging napapansin ko sa kanila. Susugat yan. Pati yung ulo, halos lahat dinidilaan nila. Lahat ng katawan. Ayun o, tingnan mo. Oh. Sophie. Hop. Dito ka. Yan. Iga ka, iga, iga, iga. Iga, iga, iga. Yan. Oh, doon. Hop. Iga ka, iga. Yan. So, ayan guys. Ito yung mga anak ni Sophie. So, akala ko kanina 3 lang. So, may humabol pang isang papi. Ito yun, oh. Ay, hindi. Ito pala yung isa. Ayan, itong babae. So, kanina kasi guys, bali 3 lang yan. Akala ko 3 lang talaga ang laman ng tiyan niya. So, puro lalaki yung 3 na yon. Tapos may humabol isang babae. Ayan. Kaya lang walang nagmana dun sa kulay ng tatay. Lahat kay Sophie. Ayan. Mga sibol orange ang mga niya, anak niya. Ayan. Ayan. 3 lalaki, isang babae. Ang pinaka-bunso, yun yung babae. Ito yun, oh. Oh. Ayan. So, magaling naman guys magpadidi si Sophie. Ayan. Medyo makapal lang itong balahibo niya dito sa tiyan. So, hindi ko kasi na-shave. Pero baka mamaya i-shave ko. So, ayan na siya guys. Padidi siya ng padidi, oh. Ayan. Ayun. So, ayun lang guys. Masyadong mahaba na yung ating video sa panganak ni Sophie. So, dito na lang yung vlog natin. Subaybayan nyo lang itong episode na to para ma-update ko rin kayo lagi dun sa mga papi ni Sophie. So, abangan nyo guys kasi si Bulak, yung anak ni Sophie, buntis din yun, mga anak din. So, sabay silang pina-stud. So, baka pwedeng manganak siya mamaya or bukas. So, yun na guys. Peace out na tayo. God bless po. Ayan. Thank you so much. Bye-bye.